Good morning mga kumarites, today is Friday. Hi, salamat mga kumarites, Friday na. Nung Lunes pa nga lang ay pinapanalangin ko na nga na sana Friday na. Kakawas ko nga lang yan at pagdating ko nga sa bahay ay nag-ayos na agad ako dito sa aming lababo. At talaga nga naman na pag naiiwan yung aking mag-ama diyan ay talaga naman lahat ata ng talsik ay nandiyan na. Sabi ko nga sa asawa ko kahapon ay magsangag na laang sila ng kanin dahil marami namang bahaw. Ang ending ay hindi sila kumain at nagpansit kanton na laang. Ay di ang nangyari ako pa rin pala ang gagawa na re. Ay di ngayon ko na nga lang isasangag dahil napakarami nga naming bahaw sa rep. Sayang naman kasi mga kumarites ang kanin dahil nga ang mahal ng bigas ngayon. Bawal nga tayong mapanisan o masiraan ng kanin dahil nga napakamahal ng bilihin. Hindi naman natin pinupulot yan at yan naman ay binibili din natin. Gayat na nga ako ng bawang yan at magsasangag nga tayo. Kumuha nga pala ako sa rep ng isang hotdog at nakakita nga ako ng imbutido. Masarap kasi mga kumarites ang may imbutido sa sinangag. Ubos na nga din yung butter ko dahil nga ginamit ng aking anak sa paggagawa nila ng pulboron. Kaya ito napabili ako ng kalahati kay Mudrakes at pag-grocery nga natin ay bibili ulit tayo ng butter. Igigisa nga lang natin itong bawang at ilalagay nga natin tong hotdog at saka itong imbutido. Kinayat ko nga lang pala yan ng maliliit para nga mabilis madurog yung ating imbutido. Pagka nga nagsasangag ako ay gustong gusto nga ng aking pamangkin dahil iba nga daw yung timpla ng aking sinangag. Ay ewan ko ba kung anong meron sa aking sinangag dahil magkaiba daw ang luto namin ni mother. At ayan nga nadurog ko na nga din yung ating imbutido. Katapos nga niyan ay kumuha nga ako sa rep ng 2 itlog. At syempre ilalagay din natin ito sa ating sinangag. Inilagay ko na nga lang sa gilid yung mga embutido at yung hotdog. Tapos dito sa gilid ay tsaka ko hinalo-halo muna itong itlog para maluto. Ganyan kasi ako magsangag mga kumarites. Luluto ko muna yung itlog bago ko nga ilagay yung kanin. Wala nga pala akong nilalagay dyan na ibang pampalasa kundi yung Knorr seasoning. Dahil nga yun lang ang ilagay mo ay talaga namang malasa na nga ang ating sinangag. At ayan nga luto na ang ating itlog at pwede na natin tong haluin. At syempre ilalagay na nga natin itong ating napakadaming bahaw. Inilalagay ko nga lang yan sa isang lagayan ng ice cream at doon ko nga inilalagay para nga yung mga tira naming kanin ay iisa ang lagayan. At ayan nga binudbudan ko na nga siya ng Knorr seasoning na chili nga ang flavor. Pero hindi naman yan masyadong mahanghang mga kumarites. Kalos na kalos pa nga ang buong katawan ko niyan mga kumarites dahil nga kahapon nga ay nagsaid ako ng aking labahin. Buong pagkatao ko pa nga ay masasakit, charis. Masakit yung kamay ko, yung likod ko, yung paa ko masasakit din. Hindi naman kasi tayo pwedeng hindi magtatrabaho dahil nga kailangan. Tapos pagdating sa bahay, kailangan mo mag-asikaso. Syempre pag nanay ka, bawal na mapagod, pero pwedeng magpahinga. Sa Sabado nga, itutulog ko lang to at ihihiga ko maghapon para matanggal yung mga sakit-sakit ng katawan ko. May mga araw kasi mga kumarites na mahihirap nga ang running namin at yung kamay ko nga ay gamit na gamit din. Tapos pag uuwi pa ng bahay ay mababasa, kaya naman pasma ang aabutin natin. Tapos na nga ako magsangag niyan at magluluto naman ako ng ipapartner nating ulam dito sa ating sinangag. Pero bago nga yan ay huhugasan ko nga muna itong aking mga ginamit dahil nga Diyos ko ayoko nakakakita ng mga hugasin. Araw-araw na laang, lagi na laang tayong may hugasin. Nung nakaraan nga ay nag-Shanghai nga ako at yun nga ang ipiprito natin. Tapos nga kumuha na rin ako ng 3 itlog at ito nga ang iuulam ng aking mag-ama. Ito nga ang Shanghai ay ito naman ang ipababalot ko sa aking anak. At yung sangag na kanin nga din ang ipababaon ko dahil nga napakarami nun hindi na ako nagsaing. Hindi naman kasi masisira yon dahil nga buhaghag yung pagkakakanin ng aming bahaw. Mas prone kasi sa pagkakapanis yung medyo malambot ang pagkakabahaw niya. Inilahat ko na nga ding iprito yung Shanghai na ginawa ko nung nakaraan pa. Hindi naman to masisira kasi nasa freezer naman. Pero inilahat ko na nga din para may ulam nga din kami ngayong umaga. At nagprito na nga din ako ng itlog dahil mas gusto nga ng asawa ko ay pritong itlog lang at saka yung malasado pa daw. Pagka nga nagpiprito ako ng itlog ay yung kanya ay malasado at yung sa anak ko nga ay luto. Nagtimpla na nga rin ako ng kape pero hindi nga sa akin yan dahil nga sa anak ko yan, nakihigop lang ako. Pinagsando ko na nga siya ng kanyang kakainin at ginising ko na nga rin, napakahirap gisingin ng batang iyon. Ay makakailan tawag ka naman talaga bago bumangon. Kaya naman dapat maaga pa lang igigisingin na. Pinunasan ko na nga din itong kanyang baonan at lalagyan ko na nga ng kanin. At ang ipababaon ko nga sa kanya ay yung Shanghai. Hay nako talaga mga kumarites, nakakapagod mag-asikaso. Pero hanggat kaya nating asikasuhin ang ating mga anak ay asikasuhin natin. Dahil nga dadating yung panahon na hindi na nga din nila tayo kailangan at may iba na nga mag-aasikaso sa kanila. Kaya habang maliliit pa sila ay i-enjoy na nga lang muna natin to kahit nakakapagod. Buti na lang at dito nga lang sa malapit ang trabaho ng aking asawa kaya hindi ko na siya pinagpaanyo ng kanyang binalot. Kaya itong sa anak ko na lang ang aking pinagpaanyo at inilagay ko na nga dito sa kanyang lunch bag itong kanyang tubigan. At meron nga din sa kanilang binigay na toothbrush at saka mga off lotion at inilagay ko na nga rin sa kanyang bag. Kumuha na nga lang din ako ng tinapay at yung batang yun ay sawa
sawain nga sa tinapay, ang gusto'y pa iba-iba. Nakakailang tawag na nga ako niyan at hindi pa nga tumatayo. At bago pa nga yan kumain ay tititigan muna niya ng pagkain niyan. Ganyan din ba ang mga anak nyo? Bago pa yan sumubo ay tititigan muna ang kanyang sarili sa salamin. Charis. Tinitingnan nga niya yung kanyang ngipin kasi umuuga na nga kasi malapit na mabungi. Kumuha na nga ako sa sampayan ng kanyang isusuot dahil nga kahapon ay naglaban na nga ako, natuyo na nga yung kanyang jogging pants kaya yun na lang yung pasusuot ko sa kanya. Naglagay na nga rin ako sa kanyang wallet ng kanyang baon at baka nga makalimutan ko pang maglagay ay wala siyang babaunin. At ayan nga, dahil nga ang bango nga ng niluto kong sinangag ay mapapakain nga din ako ng kanin. Sinabayan ko na nga rin itong aking anak sa pagkain para nga madami siyang makain. At yun nga, itlog nga ang kanyang inulam at ayaw nga ng Shanghai. Ang bilis lang din talaga mga kumarites ng panahon at talaga namang itong aking anak ay binata na. Ay nagkakaroon na nga ng pimples. Iniisip ko tuloy kung anong skincare ang pwede kong ipagamit sa kanyang edad. Pero baka sabon nga lang ang ibili ko muna sa kanya dahil nga sensitive pa ang mga ganyang balat. At pinagbalat ko nga siya nitong kanyang mangga at paborito nga niya ang mangga. At ayaw pa niyang tawaging mangga yan, gusto ay mango. Mango daw kasi hinog. Ay siya, sige, bahala ka kung anong gustong itawag mo diyan. Napakatagal nga niyang kumain at kanina pa nga siyang inaantay nung aking pamangkin ay hindi pa nga naliligo niyan. Ay napakakupad naman sadyang kumilos kaya naman dapat aagahan mo talaga ang gising din sa batang are. Minsan pa nga pag may sumpong ay talaga namang napakabugnutin, magmamaktol pa iyan kahit bagong gising. Ay manang-mana sa pinagmanahan naman talaga. At ayun nga, yung pinagmanahan nga ay lumabas na sa kwarto at malamig daw. At dinis sa labas na higa. Pinainom ko nga ng gamot ang aking anak dahil nga may kaunting ubo-ubo. At ayan nga, nagtimpla na ulit ako ng panibagong kape at ito naman ay para sa akin darling. At ito nga, lumapit nga ang aking anak at pinatatanggal nga yung buhol ng kanyang short. At syempre, nakahiga na nga rin ako din sa aking asawa at ang sarap naman talagang mahiga. Oh, yung mga walang katabi diyan, magsana all na lang kayo. Charis! At habang naliligo nga ang aking anak ay muntik na nga makatulog din eh. Dahil nga ako'y nangangalos pa ay talaga namang pagod na pagod ang lola nyo. Kaya naman gustong gusto ko na nga pumasok mamaya para bukas rest day na. At ayan nga, pinakain ko na nga din ang aking darling at may trabaho pa nga siya. Bago nga siya pumasok ay nagpalagay nga ako nung nilalagay sa likod yung nainit ba para matanggal yung sakit-sakit ng aking likod. Buti na nga lang din talaga at dito lang sa malapit ito nagtatrabaho at niyahatid nga niya ako sa hapon. Nakakalibre ako ng pamasahe. At ayan nga, papasok na nga ang aking anak at magsasapatos na nga lang. At ngayon nga lang ay nagchat sa GC na hapdi nga ang mga bata kaya naman ako yung binalot niya ay dito niya rin kakainin sa bahay. So yun lang naman mga kumarites ang kaganapan namin ngayong araw. See you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!